Pinangunahan ng Tingog Party List at Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD na pinamumunuan ni House Speaker Martin Romualdez ang malawakang unity rally sa Eastern Visayas bilang pagpapakita ng suporta sa alyansa para sa bagong Pilipinas senatorial slate. Kumuha tayo ng update mula kay Earl Tobias. Balikan natin maya-maya lamang ang ulat ni Earl Tobias. Samantala, kasabay naman ng paglago ng ekonomiya, nagpapatuloy ang pamahalaan katuwang ang Kamara at mga ahensya para mas maitaguyod ang bansa tungo sa mas masaganang kinabukasan. Kumuha naman tayo ng update hinggil sa Gross Domestic Product o GDP ng bansa sa unang quarter ngayong taon. Mula yan kay Simon Ong live. Simon! Princess, nakapagtala ang PSA ng paglago sa ekonomiya ngayong unang quarter ng taon. Mas mataas ito kumpara sa naging bilang ng fourth quarter nitong 2024. At dahil dito, iginiit ni House Speaker Martin Romualdez na isa lang itong patunay sa matatag na pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Umakyat sa 5.4% ang Gross Domestic Product o GDP ng bansa batay sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA. Ito'y mas tumaas kumpara sa naitala noong ika-4 na quarter nitong nakaraang taon na 5.3%. Bagamat mababa ng bahagya kumpara sa kaparehong quarter ng 2024 na mayagpag pa rin ang bansa kumpara sa iba't ibang rehiyon. We ranked second among our Asian peers that have already released their first quarter figures, so like trailing Vietnam at 6.9, but tying it up with China, 5.4%, while outpacing Indonesia, 4.9, Malaysia, 4.4, and Thailand forecasted to grow at 2.8%. Malaki ang naging ambag ng major economic sectors, gaya ng agrikultura, forestry at pangingisda na mayroong 2.2%, 4.5% naman sa industry, habang nasa 6.3% naman ang services. Ani ni House Speaker Martin Romualdez, isang patunay na ang paglago ng ekonomiya ay bunsod ng matatag na pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Iginit din ni Speaker Romualdez na hindi lang basta numero ang data na inilabas, kundi mga karagdagang trabaho, hanap buhay at mas maigting na economic activity para sa bawat komunidad. Dagdag pa niya, patungo sa tamang direksyon ng bansa sa kadahilanang ang mga pulisiyang ipinatutupad ng Pangulo ay gumagana, hindi lang para sa mga mamumuhunan at malalaking negosyo, kundi para sa lahat ng mamamayang Pilipino. Nanindigan din ng leader ng Kamara na gagawin nila ang lahat para makapagtaguyod ng mga batas na nakaayon sa 8-point socio-economic agenda ni Pangulong Marcos Jr. Partikular na ang pagtiyak sa food security, digital transformation, affordable and clean energy at social protection. Princess, naniniwala si House Speaker Martin Romualdez na hindi lang basta lumalago ang ekonomiya ng bansa, kundi lumalago itong may direksyon at disiplina. Nang sa gayon ay makinabang ang lahat ng mga kababayan natin sa ilalim ng bagong Pilipinas. At iyan lang muna ang update ngayon. Balik sa inyo dyan sa studio.